Hello guys, good morning. Another day, another vlog. Eh, andito pa rin tayo ngayon sa Ujungbu City. Tulad ng sabi ko kagabi, this is the 10th most biggest city in this province. Guys, unang sabak pa lang sa paglalakad. Nawala na ako. Pero habang palabas ako dun sa Ujung Bus Station, may nakita akong park dito ang ganda. Pakita ko sa inyo. Kaya lang kasi, dapat may tubig dito eh. Dry siya. Dry season. Ayan. At may fountain doon. Ayun lang. So, we're heading now to Jail Market. Tingnan natin baka may mga magaganda tayong mabibili doon. Ayan nga pala yung mall na napuntahan natin, Sherigay. Only Sherigay. Tapos, etong building na to, Ujung Bus Station to. So, doon tayo sa taas ng galing. Diyan. Tuligaw tayo dyan. Bumaba tayo dito. Tapos, pababa pa tayo doon sa underground. Yan. Sa underground. Pero, hindi ko alam kung tama ba itong dinadaanan ko. So, wala talaga akong idea dun sa mga nakasulat. Tsaka nga pala, dito sa Ujungbu, sobrang konti lang yung maririnig mong marunong mag-English. Talagang Korean talaga yung isasagot nila sa inyo. Hindi talaga kayo magkakaintindihan. Unlike kung nasa Seoul kayo, nag-i-English kasi mga tao dun eh. Ayun guys, nakalabas na tayo ng underground. So, mali yung exit na dinaanan natin. Yung kanan na exit ang nilabasan ko, dapat sa kaliwa pala ako. Anyways, pero pagdating ko dito, pwede ka naman tumawid sa kabila. Dapat kasi diyang exit ako, napunta ako dito. Pero anyway, pwede ka naman tumawid ng kalsada eh. Saka nga pala, sa mga baka maguluhan kayo kung saan kayo pupunta, huwag kayong magdepende sa Google Map. Ang Google Map is hindi accurate dito. Saka sa Google Map, kung walking ang gusto nyo, walang walking sa Google Map. Ang mas mag-download kayo ng Naver Maps, yun yung accurate na gagamitin kapag mag-ikot kayo dito sa South Korea. Ayan, nakatawid na tayo. So, saan ang punta natin ngayon? So, dito tayo, dire-diretso lang to. Alam nyo, na-imagine ko, yung mga unang panahon na hindi pa uso tong mga Google Map, Naver Maps, yung manual pa yung yung map mo, yung talagang yung malaking drawing na ginagamit ng mga turista. Yung ginagamit ng mga turista na malaking mapa para lang sundan yung kung saan location sila pupunta. Ang hirap, sobrang hirap noon. Ito pa nga lang na Google Map saka Naver Map, nahirap na ako eh. Wala kasi akong sense of direction. Buti na lang talaga at nauso to. Kung hindi, kawawa tayong mga traveler. I think nandito na tayo sa Jail Market. Di ko man mabasa pero feeling ko ito na yun kasi ang dami ng tindahan. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Parking sa taas. Kaya sobrang traffic. Pasukin natin at para malaman natin kung ano yung mga tinitinda doon. Sana kaya natin makapag-vlog. So guys, nandito na tayo sa loob ng market. Ng Jail Market. Typical na market siya talaga. Nasa sentro ako. Nakita ko. This is my life. This is my melody. Ito yung tsura ng market dito. Ang daming mga food stall. Gusto kong tikman. And then nandito yung parking lot. Yung pinakita ko sa inyo kanina na maraming mga bumababang mga sasakyan. And here, ang dami ring mga food stall, mga authentic Korean food. Ang dami nga pala ang daming mga fresh seafoods dito.
Galing ng octopus nila kanina. Ayun, pinakita ko kanina. Buhay pa. Tapos meron pang malaki-laking octopus. May mga shells. Tapos yung mga isda is mukhang fresh na fresh talaga. With a little bit of rock and a little R&B. Turn up the music, come and sing with me. I'm like a melody. Umalis na tayo dun sa jail market. Nakabili lang ako ng mga pagkain. Babala sa pagpunta doon. Sobrang laki dun jail market. Mawawala ka talaga. So kapag wala kang sense of direction, hindi mo alam kung saan ka lalabas. Kasi sa sobrang laki nung market, ang dami niyang ano. So you have to be mindful kung saan ka galing para alam mo kung saan ka babalik. Anyway, lakad lang muna ako dito. Wala akong itinerary kung saan ako pupunta. Check na lang natin kung ano yung mga mapupuntahan natin dito. Andito tayo sa isa sa mga park dito sa Ojungbu. Pero wala akong idea kung anong pangalan ng park na to. Pero ang ganda. Today, no looking back, breaking free. This is who I was born to. Ang sweet. At meron ding Olivia. Check natin dito kung anong pwede natin mabili. Wala kasing Oliviang dun sa Pilipinas eh. Saka may gustong pabili rin si Mama. My guitar in my hands and a song in my soul. I'll keep moving forward, never letting go. Oh, yeah. This is my journey. This is my story. Alam nyo ang galing? Sa sentro ng kabisihan dito sa Ujungbu, may mini forest sa gitna. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Tapos pwede ka pa dyan pumunta sa gitna, oh. May pathway. Yeah. Yung sa'yo. So, uwi muna tayo sa hotel. May nadaanan ako kanina na piercing. Gusto ko sana magpabutas ng tenga. Lalagay ko dito sa may helix. Dito banda. Sobrang mura lang. Saka chinek ko yung yung Instagram nila. They claim na sila yung number 1 na nagpi-pierce dito. Top 1 na nagpi-pierce dito sa may... Sobrang mura, no? Pag nasa helix part, 5,000 Korean won. So, nakakahalaga yun ng less than 3 euros. 3 euros. Tapos, in peso, nasa 200 plus. Sobrang mura niya. Natitempt talaga ako. Gusto kong bumalik. Kung sa Ireland yung sa Dublin, sa city center mo siya papagawa. Nasa pinakamura na siguro noon is 20 euro. Nasa 20 euro na siguro yon. Kung gusto mo namang upgraded na ikaw, may additional pa yun na either 10 euros or 15 euros. Dito, 2 euros lang. 5,000 Korean won. Ang nagpapapigil kasi sa akin, ang pumipigil kasi sa akin yung sakit. Mababa kasi yung tolerance ko sa pain. Although meron na akong dalawang hikaw dito, dalawang hikaw dito sa may tenga. Tinanggal ko nga lang yung dito sa kabilang tenga kasi namamaga. Tapos may hikaw, may stud din ako dito dito. Tsaka meron din ako nipple piercing. Ewan ko ba? Gusto ko talagang balikan. Balita ako kayo kapag babalik ako. At kung meron na. So anong oras na ba ngayon? 5 to 10 p.m. na. Natulog ako. Pagkadating ko ng, di ba sabi ko sa inyo, uwi na ako saglit. Tapos lalabas ulit ako. Pero nakatulog ako. Ngayon lang ako nagising. Refresh. So, ikot ulit tayo. Try natin babalik ako doon sa park na pinakita ko kanina. Tingnan natin kung anong itsura nung park na yon during Saturday night. Diba? Kasi Saturday ngayon, maraming mga nagiinuman. Napakita ko muna sa inyo to. Yan, ito itsura nito. Diba tulad na sabi ko sa inyo kanina na ang hirap makipag-communicate dito kasi sobrang few words lang yung alam nila sa mga English. Saka kapag kunyari bibili kayo sa convenience store, hindi talaga nila kayo maiintindihan kasi talagang
sasagutin talaga nila kayo ng Korean. Kahit na simple English, hindi nila kayo maintindihan. Few words lang talaga yung kaya nila maintindihan. Kaya kung pupunta kayo dito sa South Korea, lalo na dito sa Ojungbo, lalo na sa mga provinces, napaka-helpful nung app translator. Ang marirecommend ko sa inyo is yung Papago. Yun. Ano siya, isa siya sa mga sikat na Korean translator dito. And then, ano naman, kapag sense of direction naman, hindi niyo maasahan si Google Map dito. Lalo na kapag walking, hindi kayo magagabayan ni Google Map. Mag-download kayo ng Naver Map. Pakita ko na lang sa inyo dito sa side na to kung ano yung mga sinasabi ko na Papago at Naver Map. Tapos meron din sila Uber dito kaya hindi kayo mahirapan mag-book ng taxi kasi may Uber sila dito. 'Di ba na features ko doon sa previous kong video na doon sa Myeongdong, kung gusto niyo mamili ng mga mura, meron sa Myeongdong Underground Station doon maraming mabibilhang mura. Dito naman sa Ojungbo, meron din part dito na underground, Ojungbo Underground. Marami rin, sobrang laki niya, sobrang laki niya. Siguro, hindi naman sa maliligaw kayo, pero sobrang laki niya talaga. Eto, bumaba ako ngayon sa underground kasi pupunta tayo dun sa park na pinuntahan natin kanina. Pero syempre, sarado na yung mga tindahan dito. Pero open yung way kasi ito yung parang fastest way papunta dun sa kabilang area. Ayan, sarado na yung mga to. Eto, merong way dito. Sa kabilang side naman, sa kanang side, meron din. Tapos, sa kaliwang side din, meron din way doon. Tapos sa may dulo, doon merong hagdanan sa dulo para makabalik naman sa kalsada, maka-exit ka sa kalsada. Ang kinaganda dito, kapag pumunta ka dito para mamili gamit or any stuff, siksikan. Hindi siya siksikan. Kaya maganda pumunta dito, tsaka aircon. Oh guys, nandito na tayo sa park. Yung park na maraming puno sa gitna. Pero di ko alam anong pangalan ng park na to. Yan. Ay, may McDonald's siya. Ngayon ko lang ito napansin na may McDonald's pala dito. Nabuhayang city. Kung sa Dublin pa to, na ganitong oras, puro mga pub na lang yung mga open. Ito meron ditong Olive Young. Ayan, Olive Young. Kahit saan ka talaga pumunta, marami talagang branch ang Olive Young dito. Kasi isa ito sa mga pinakasikat na brand in terms of beauty product. Guys, kapag pupunta kayo dito pala, hindi na naman sa Ojungbo, dito sa South Korea, mapapansin nyo maraming mga couple. So, sa gabi, ma-out of place kayo. Maraming nag-holding hand. Kung di man mga magkakasama, magjojowa. Tapos ikaw, single ka naglalakad. Ayoko! Oo, kawawa ka naman. Ikaw na lang. Alam mo, dito sa South Korea, marami kang makikita mga ganito kung saan-saan. Wake up, see the sunlight shining on my face. Another day, another dream, another place. I don't know where this road is gonna go, but I'm ready for the ride, so let's go. Got my guitar, got my heart wide open. Every single day is a chance worth hoping. Turn up the music, let the whole world hear. I'm chasing every dream, leaving nothing to fear. I don't wanna wait, I don't wanna hide. I'm gonna live this moment with my heart alive. Every beat, every step, every road I choose. Akala ko kanina, nasa malayo, akala ko may nagkakaraoke dito. Yung pala may nagbabasking. I'm gonna chase my dreams and reach for the sky with a little bit of rock and a little R&B. Alam nyo guys, puro mga kabataan, yung mga nasa labas, nagpo-party-party. Siguro mga nasa early to mid-20s yung mga nandito. Guys, meron ako nadaanan dito. Sobrang dami. Ewan ko kung makikita nyo. Sobrang dami yan sa likod ko. Sobrang dami mga nagiinuman. Ang kinaganda dito, kapag nagiinuman sila, may kasama ng mga pulutan. Unlike kasi dun sa Ireland, kung magiinuman kayo, inuman lang talaga, walang pulutan. As in, lasing to the max. Pero kasi mga Irish, hindi sila madaling malasing. Dito naman, katulad nating mga Pinoy, kapag may inuman, kailangan hindi dapat mawala ng pulutan kasi part talaga yun ng inuman, diba? Ganun din sila dito sa Korea.
Guys, uwi na tayo. Pagod na ako sa kakaikot. Dumaan lang ako sa McDonald's para kumain. Nabigla ako nagutom. So, see you tomorrow. Goodbye. Hello guys. Good morning. Another day, another vlog. 6th day na natin ngayon dito sa South Korea. Ano oras na ba? 9:45 na. And it's 25 degrees Celsius ngayon. Andito tayo sa Kyungmin University. Here. This is my story. Ang kito, daming bulaklak. So, andito tayo ngayon sa Kyungmin University kasi ngayon yung laban ng pamangkin ko, Taekwondo. So, go for the gold. Nauna na siya kanina. Siguro mga alas 5 na ng umaga, umalis na sila ng papa niya. Kasi kailangan mag-prepare and then kailangan mag-lose weight kasi may konting sobra ng timbang. Ayan ba yung stadium? Okay, laki At kung makikita niyo dito, ayan yung stadium kung saan gaganapin yung tournament. Sobrang laki. So, kita-kit sa loob. Sobrang daming mga bata na nag-join ng tournament ngayon for Taekwondo. Uy, ang daming pagkain. So, hindi tayo magugutom. Sobrang daming pagkain. Ayan, daming mga bata. Hello guys. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako kasi sobrang ingay dito ngayon sa stadium. Ano nga pala to? 2026 University Presidential Cup National Tournament and International Tournament. So, may representative ng Philippines sa Taekwondo. Mga kalaban nila mga Koreans. Mga Korean black belter ata. Red belter, mga ganon. Wala naman kasi ako alam sa sa mga belter na ganyan. So ngayon, as of now, nakasalang na yung isa sa mga representative ng Philippines at mataas yung score na nakukuha ng Philippines ngayon sa Taekwondo. So yung pamangkin ko, isa sa mga representative, any moment, isa na siya sa mga isasala. So titingnan natin mamaya. Yun, saya-saya ng Philippines ngayon kasi nakaka-score sila. Makita ko sa inyo. Ito ngayon, pamangkin ko. Ayan. Kaya tawag na siya ngayon kasi malapit na siyang isalang. Good luck! Ayan, si Kenshi na yung isasalang. Siya yung nakakulay blue, represent Philippines. Gold medalist si Kenshin. Kenshin! Pakita mo nga, pakita mo ginto mo. Alvin, masarap to. Yun naman kung gaano kadaming tao ang naririto ngayon.